Maliban sa pagbuo ng mga alyansa at panunumpa sa iba't ibang partido sa 2013 elections, isa rin sa pinagkakaabalahan ng ilang nagnanais kumandidato ay ang pagpapa-accredit ng party list group nila sa COMELEC. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si James Jimenez, spokesman ng COMELEC. Magandang umaga, Director Jimenez. Good morning, sir. Yeah. Para saan ba ang party list system? Ang party list system ay binuo para mabigyan ng representasyon yung mga taong tinatawag nating marginalized, no? Basically, marami tayong mga congressman, pero meron tayong mga specific groups sa lipunan natin na hindi natutuunan ng pansin para sa kanila sana yung party list. Okay, paano kayo nag-screen na tunay na marginalized sectors yung nire-represent itong mga party list groups? Well, magsisimula tayo doon sa sinasabi ng mismong organisasyon. Sabi nila, ito ang nire-representa namin. Tapos titignan namin yung track record ng organisasyon. Talaga bang tumulong sila halimbawa sa fisherfolk? Meron ba silang mga proyekto para isulong ang karapatan o ang interest ng mga taong nire-representa nila? So base doon natin makikita kung talagang sila ay representatives. Okay. Kung sakali nga na marginalized nga yung sektor, pero yung yung representative ay parang miyembro ng isang established political family. Siyempre, yung isang halimbawa dyan si Ginoong Mikey Arroyo, no, na nagre-represent ng grupo ng mga security guard na posibleng, yun nga, marginalized, pero siya mismo, he's been part of mainstream politics. No? Paano yan? So, pwedeng pasado yung party list group pero yung representative nila hindi naman galing sa marginalized sector? Well, yan yung naging issues before, no? Kasi dati ang sinusunod na na batas natin, actually yung batas mismo nakalagay diyan na yung nominee dapat bahagi lang siya ng grupo. Na yung grupo na nagrepresenta ng sektor. Pero dahil sa desisyon ng Korte Suprema, will be stricter na sabihin natin, pati yung nominee dapat kasapi siya doon sa grupong nire-representa niya at doon sa sektor na nire-representa ng grupo. Okay, hanggang kailan na lang ba ang accreditation process ng party list groups? Tapos na yung filing ng petitions for accreditation. Ngayon, dinidinig na lang namin yung kanilang mga petition. Siguro matapos tayo by the end of May. May limit ba doon sa number, sa dami ng mga party list groups or kahit ilan? Kahit ilan yan, basta qualified sila. Okay, meron kayong na-disqualify na o na-delist base doon sa mga nakaraang eleksyon. Ano ba ang pinagbasihan ng pagka-disqualification nila? Yung nakaraang election 2010, meron tayong na-delist na 62 party list organizations. Iba-iba yung dahilan kung ba't natin sila tinanggal. Karamihan sa kanila tinanggal kasi hindi sila nakakuha ng sapat na boto noong 2010 elections. Yung iba naman, naging final na yung pagiging pagdi-disaccredit sa kanila. So, halo-halo din ang dahilan yan. Okay. Napansin din ng marami na may mga gimmick itong ibang party list groups. No? Pumipili sila ng pangalan na mailalagay doon sa taas ng balota. Halimbawa, yung mga pangalan na nag-uumpisa sa, hindi lang isang A, pero kung halimbawa, dalawang A. Oo, dalawang A, yung halimbawa, may aakma yata, no? Yung grupo ng mga former addicts yata, at saka alcoholics, no? Talagang malaking advantage, no? At saka, kinokontrol nyo ba yan, yung mga gimmick na ganyan? Malaking advantage, medyo hindi naman talaga din, I mean, that's not backed up by any scientific survey or anything. Pero syempre, ang conventional wisdom niyan, kapag ang botante hindi naman talaga alam yung issues, pipiliin niya yung una niya makita. In order to address that, susubukan natin i-randomize yung listing ng mga pangalan sa balota para hindi necessarily una ka just because dalawang A sa pangalan mo dahil nga irarumble natin yung pagkakalista. Okay. Alam din natin na maraming party list groups na nahalal, parang affiliated sa mga congressmen, no, na affiliated naman sa mga traditional parties. Wala naman regulasyon tungkol dyan kasi kumbaga hindi na marginalized yun kung affiliated sila doon sa mga mainstream politicians natin. Kasi kung titignan natin yung batas, ang sinasabi dapat kumakatawan sila ng marginalized or underrepresented. Hindi natin tinitignan talaga kung saan galing yung mga backer nila or yung mga padron nila, no? And if ever there is that connection, they will always say, but you know, we do represent the marginalized and underrepresented. So baka maging depensa yun. Okay, kailan naman ang deadline ng filing para sa mga gustong kumandidato for 2013? For that, October 1 to 5 yan. October 1 ang filing period is October 1 to 5. Okay, siguro napapansin na rin ng publiko na marami ng nagka-campaign, no? Marami ng billboards na mga mukha, na may mga mukha ng mga kandidato o gustong kumandidato. Ano ba, may regulation ba tungkol dyan? Wala pa. Sa ngayon, wala pa tayong matatawag na kandidato dahil wala pang nagpa-file ng COC nila, no? Or Certificate of Candidacy. So lahat ng ginagawa na yan, pasok pa yan sa kanilang freedom of expression or as I like to call it, right to self-promotion, di ba? Iyayabang nila sarili nila, but that's their right.
Okay, maraming salamat, James Jimenez ng Comelec.